Alright mga amigos, nitong nakaraang araw nga lamang po kinasuhan si Floyd Money Mayweather ng theft at intent to defraud o pagnanakaw at panlilinlang matapos umano niyang magbayad ng talbog na tseke para ipambili ng relos na nagkakahalaga ng $200,000 sa Las Vegas. Ngayon naman sinampahan na naman ng bagong kaso si Floyd Money Mayweather. Kaugnay ng exhibition match naman ito kay Mike Tyson at paikipag-rematch sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon sa report na nakalap ng TMZ, kinasuhan si Floyd Mayweather ng isang boxing promoter na nagsasabing nagbayad sila sa legendary boxer ng $4.5 million na advance para sa mega fight laban kina Mike Tyson at Manny Pacquiao. Subalit ang eksklusibong kasunduan ay tinalikuran umano ni Mayweather. Base sa pasabog na reklamong isinampa noong Huwebes sa New York na nakuha ng TMZ Sports, iginigit ng CSI Entertainment na nagbayad sila ng milyon-milyon para sa exclusive rights para sa dalawang malaking laban ni Mayweather. Ang una raw ay para sa isang exhibition fight laban kay Iron Mike Tyson na susundan ng isang rematch kay Manny Pacquiao kung saan itataya ni Mayweather ang kanyang perpektong kartada na 50-0. Ayon sa CSI, nagbigay sila ng kabuuang $4.5 million na bayad sa management company ni Mayweather na Freeze Apex Ventures para makuha ang exclusive rights sa mga event at mismong si Floyd daw ang pumirma dito at sumang-ayon sa deal. Sabi ng CSI, hindi na raw po nag-aksaya ng panahon si Mayweather para talikuran sila. Sinasabi nila na isang araw matapos nila siyang bayaran ng hiwalay na $150,000 advance, bigla na lang nitong inanunsyo ang laban sa Greek kickboxer na si Mike Zambidis sa halip na laban kay Mike Tyson ang ianunsyo. Giit din nila na palihim na pumirma si Mayweather ng hiwa-hiwalay na deal sa ibang kumpanya para i-stream sa Netflix ang laban nila ni Pacquiao mula sa Sphere sa Las Vegas. Sabi ng CSI, nagbuhos na sila ng malaking oras at resources para sa pag-promote ng dalawang laban kaya ang pagkawala ng rights na ito ay magdudulot sa kanila ng matinding pinsala. Bukod sa paghingi ng danyos o kahit man lang mabawi ang pera nila, humihiling din ang mga promoter sa korte na pigilan si Floyd na labanan si Zambidis sa susunod na linggo at harangin ang Netflix event dahil isa itong paglabag sa kanilang exclusive deal. Samantala sa iba pang balita, naniniwala ang mandatory challenger ni Gervonta Tank Davis na si Floyd Kid Austin Schofield na ginagamit lamang bilang palusot ni Tank ang mga legal issues para makaiwas sa laban sa kanya. Pero ang totoo daw nito ay humihingi lamang si Tank ng sobrang taas na bayad o sobrang laking premyo na hindi na kayang ibigay ng PBC sa kanya. Ayaw daw pong lumaban ni Tank sa isang mandatory challenger na may kakayahang talunin siya. 4 na araw na lamang daw po ang nalalabi at hahantong na sa first bid ang kanilang laban. Kung ayaw daw pong pumalag ni Tank Davis kay Floyd Kid Austin Schofield, mangyaring tanggalan na lamang daw ito ng titulo ng WBA at ibigay ang full world title kay Kid Austin. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha, sabay